Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag, tara na't manood kay Lisa Vlog. Hello mga bro, so today po is Wednesday. Kabitay po ako ng palabok. Kaya ito, gawa po tayo ng simpleng palabok today. Inuna ko po munang ilaga itong mga itlog. Pang toppings ko po yan mamaya sa palabok. Sariling inventong recipe ko po pala yung gagawin kong palabok today. Kasi yung mga ibang ingredients dito lang po nabibili sa grocery sa Japan. Unang ingredients sa grocery, ito po yung hinahanap ko for the noodles. Lulutuin po natin to sa boiling water for around 4 to 5 minutes. Kung hindi ako nagkakamali, 70 grams per pack yan. Tapos 3 pack po yung nagamit ko. After niya maluto, ginanyan ko muna siya sa malamig na tubig bago ko isinet aside. Gumamit po pala ako ng annatto seeds pampadagdag kulay sa ating sauce. For the mantika, olive oil po yung ginamit ko. Spring onions para sa toppings mamaya. Bawang tsaka sibuyas naman panggisa. Gumamit din po pala ako ng isang 4 cubes. Tapos itong mamasita na palabok mix. I-dissolve ko lang po iyan sa 1 cup ng water. After ko ma-dissolve, isinet aside ko po muna. Nagisa na po pala ako ng bawang tsaka sibuyas. Pasensya na po, nakalimutan kong pindutin yung record button. But anyways, nagisa ko na nga po yung bawang at sibuyas doon po sa olive oil na kinulayan natin kanina ng annatto seeds. Sinunod ko na po yung ground pork. After naman magisa ng ground pork, naglagay po ako nitong ground katsuobushi na bibili po yan sa mga grocery dito sa Japan. After ma-mix po ng ating ground katsuobushi, naglagay po ako ng 1.5 baso ng tubig. After malagay yung tubig, imimix ko lang po ng konti tapos ilalagay ko na po yung 4 cubes. I-mix ko lang po ito hanggang malusaw po yung ating 4 cubes. Tapos isi-simmer ko po siya ng mga 3 minutes and hindi ko na po tatakpan. After masimmer ng ilang minuto, ihahalo ko na po yung ating mamasita palabok mix na sinet aside kanina. I-continue mixing lang po natin ito hanggang sa lumapot po yung kanyang sabaw. Hindi po pala ako gumamit ng patis dito pero naglagay ako ng konting asin at vetchin pampadagdag lasa. Kapag lumapot na po yung sabaw natin, pwede na natin patayin yung apoy. Ganito po yung magiging consistency ng sauce. After that, pwede na po natin i-combine yan sa ating noodles. I-mix lang po natin ng mabuti yung ating sauce at yung noodles para mag-incorporate. After mixing, maglagay na po tayo ng konti sa separate bowl. Yung ibang ingredient po natin na mabibili sa Filipino Foods, pwede rin po mabili sa Amazon. Ilalagay ko po yung link down below sa description box. But anyways, naglagay na po ako ng spring onions and ito po chicharon. Kung wala po kayong chicharon, recommended ko po yung crispy chicken skin. And for the last topping, itong ating boiled eggs kanina. Hindi na rin po ako naglalagay ng kalamansi. Pero kung gusto niyo maglagay ng kalamansi at saka ng hipon, kayo na pong bahala. Pero para sa akin, super goods na po ito. Tara, tikman na natin. Taste test time! Lagyan natin ng chicharon and syempre, samahan natin itlog. Uy! Tumalon yung itlog, buhay pa. Taste test! Nice! Oh my God! Ako yung gumawa nito. Hala, parang hindi ako yung gumawa. Ang sarap. Magugustuhan to ni Papang. Cravings solved. Kailangan kong kainin yung mga gusto ko today kasi tomorrow is the 3rd cycle ng chemotherapy natin. And ang napansin ko kasi after ng chemotherapy ko, umaalat, sobrang alat ng panglasa ko. Tapos nagsisubside naman yung panlasa ko. Bago ako i-chemotherapy, medyo nagiging okay ulit yung panlasa ko. Tapos kapag i-register na sa katawan ko yung chemotherapy, kapag tapos na yung chemotherapy session ko, mga ilang araw lang din, umaalat, sobrang alat ng panlasa ko. Pero yun nga, bago ako mag-chemotherapy, medyo nagiging okay yung panlasa ko. Kaya kailangan kong kainin yung mga gusto kong kainin today. Kasi sa susunod na mga araw, medyo hindi na naman magiging okay yung panlasa ko. Medyo nawawala yung gana ko sa pagkain. Nung kumain kami ng ramen last time, kahit sobrang alat ng ramen, masarap kasi siya. Pero the next day nun, ang napansin ko, sumakit yung lalamunan ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. Ganun ba talaga? Umaalat ba talaga yung panglasa kapag nagki-chemotherapy? Yun lang yung napansin ko sa first cycle at sa second cycle. Sobrang alat ng panglasa ko after ng chemotherapy ko. Ang sarap na nagawa ko today, promise. Mas masarap pa siguro to kung meron siyang hipon. Hindi ko nilagyan kasi papatikimin ko si Kuya Jerome. Tsaka hindi kasi pwede si Kuya Jerome sa hipon. Pwedeng kumain si Kuya Jerome ng hipon. Pero pag nadamihan, nagtatae siya. Nalaman namin yun nung nag-test siya sa hospital. Akala ko mawawala siya paglaki niya. Pero ganun pa rin pala. Hanggang ngayon meron pa rin siyang allergy sa hipon. Nagtatae pa din siya. Ang sarap!
Parang hindi ako yung gumawa nito. Ang sarap. Para ibang tao yung gumawa. Hindi kasi talaga ako super nasasarapan sa mga niluluto ko. Hindi ko alam. Pagluto-luto kasi ng ulam, yung luto para sa akin is pachamba-chamba lang. So today, sobrang napachamba yung luto. Ang sarap. Ang yummy. Busog na ako. Natira pa konti. Pipilitin ko na lang. Pilitin ko na lang yung ubusin para hindi na ako makapag-merienda mamaya. Inom na lang ako ng juice. Tapos yung annatto seeds pala. Anong gagawin dito? Tinatapon lang ba to? Ito yung ano oh. Ang ginamit ko dito is olive oil. Olive oil po ito. Hindi siya chicken oil. Sarap din yung noodles na nabili ko today. Talagang noodles siya na pang palabok. Ang sarap. Alam mo yung noodles na hindi dry. Tikman ako ibang palabok na. Matigas yung noodles. Dry yung noodles. Yan, ito siya. Hindi ko alam kung papalabok pa talaga to. Trinay ko lang. Pero okay siya today. Kasi hindi siya yung dry na noodles. Talagang, para siyang noodles ng palabok natin sa Pilipinas. Yung sa Jollibee. Masarap. Ang pinagkaiba lang yung sa Jollibee na noodles. Mas manipis lang yung sa Jollibee. Pero yung texture ng noodles, same na same. Last bite. Perfect yung palabok ko today. Kung gusto niyo pong itry ninyo. Kung hindi, okay lang. Nilagay ko na lahat yung sibuyas dahon dito sa sa lutuan. Tapos in-sprinkle ko na rin yung natin, chicharon. Tapos yung natirang itlog, nilagay ko na rin. Dumating na po yung in-order ko na pump bottle sa Amazon. Ganito yung itsura, napakasimple lang. Tapos pack of 3 siya, mga around 700 to 800 yen. Ganito lang. Tapos pack of 3 yung lagay dito. So, tatlong ganito sa isang pack. And ayan na. Tapos yung ginamit kong parang pang print niya is itong Fumemo for the label. Ayan. So, sa ibabaw din nilagyan ko. Kasi nandito yan siya sa drawer. So, pag nakalagay na sila sa drawer, example, nakalagay na sila sa drawer. Ayan. So, hindi ko na kailangan angatin para basahin. Kasi nandito na sa ibabaw yung number ng kailangan kong gamitin. Kung ano yung mauuna. Ayan. So, ilagay natin sila sa loob. Ayan. Yung hindi ko lang nilagyan yung castor oil. Kasi makikita naman agad na oil yan. So, ayan na yung mga skincare ko. And ito rin pala, bumili rin pala ako nito. For the pang exfoliate naman siya. Kasi hindi ko na mabili yung dati kung parang ganito na pang exfoliate. Kasi out of stock pala sa Amazon. Ayan. Anuwa brand siya. Tapos meron na siyang parang pag ganito. Maganda siya. Ilang araw ko na siya nagagamit. And hindi naman na-irritate yung mukha ko. So, nakapagtupi ako ng labahan. And, ginagamit ko ngayon yung ring light ko. Na-miss ko yung ring light ko, mga bro. Tingnan nyo, ginagamit ko siya. And, nagustuhan ko yung bagong ginagamit ko na skincare from Hadalabo. Yung nila, anti-aging care. Kasi parang nag-lighten up agad yung aking mga dark spots. Ayan. Tapos, nagustuhan ko yung skin ko ngayon. Kasi parang ang moisturizing niya. So, parang, basta iba yung glow niya. Nagustuhan ko yung skincare actually. Meron lang akong isang pahabol na pimple dito. Ayan. Pero so far, I like the skincare. Sana magtuloy-tuloy and maging okay na yung skin ko. And gusto kong ipakita sa inyo yung aking scalp. So ayan. Kita nyo na yan. Tad-tad siya kasi. So gustuhin ko man lumabas na ganito yung itsura ko. Hindi ko gusto ko yung buhok ko pero hindi ko mapakita sa madlang people kasi nga may mga tayo dito, may mga chismis tayong pachi-pachi, ayan. Pero magaling naman na sila. Magaling naman na yung mga rashes, ayan. May mga ibang pahabol na rashes pa, like this one, pahabol. Ayan ganyan yan siya kasi. Para siyang pimple na pag gumaling siya, nagiging color black siya. O meron pa isa dito. Pero so far, okay naman, hindi na dry din yung scalp ko. Okay na sana siya. Kaso lang, yung problema lang is yung mga nakaraang pimple-like rashes na lumabas. Tapos meron pang parang ring na black dito. Hindi ko alam kung bakit may ring na black dito. Kasi hanggang dito yung hair ko, diba? Tapos meron siyang ring na black. Bakit yung ibang mga nagpapakalbo ko? Kasi yung kulay nila yung face nila doon sa anit nila. Sa akin iba, mas maputi yung anit ko compared sa kulay ng skin ko. But anyways, gusto ko rin i-haul today yung nabili ko sa Shein. Mga sombrero, ilang piraso lang naman to. So, bumili ako ng mga pambahay. Kasi nga, minsan malamig yung pakiramdam ko sa aircon, sa ganyan. Gusto ko mayroon ako medyo manipis na nakabalot sa ulo ko. Naghanap ako nito sa Amazon, pero medyo pricey siya konti sa Amazon compared sa Shein. Kaya sa Shein ako bumili. Ayan, so
Yung mga ganitong sombrero. Pambahay lang naman siya. Sobrang nipis lang kasi niya. Maganda to for summer. Pag naka-aircon kasi kami, parang malamig man yung bunbunan ko, uy. Ayan, pambahay ito. Sabi ni Kuya Jerome, para daw ko yung parang yung Indian na nagtatawag ng snake. Yung lumalabas sa bayong na snake. Tapos ikaw yung nagtutorotot. Loko-loko talaga to si Kuya Jerome. Para daw kung gano'n yung may Indian na. Tapos may lumalabas na snake. Tapos, yung isa, navy blue din siya, pero may design siya. Ito talaga, parang yung nagtatawag talaga ng snake. Yung parang nagtatawag talaga to ng snake. Ayan. And mas gusto ko yung tela nito compared dito. Hindi ko alam kung anong klaseng tela siya, pero ito naman cotton. So, mas malambot ito compared sa dito. Tapos, meron akong biniling dalawa naman for panglakad. So, ganyan siya. Tapos, sina-side view ko siya. Side view natin. Tapos tali natin dito. Gamitin ko lang to habang hindi pa gumagaling yung mga dark spots ko dyan sa ulo. Pero kapag dumating na yung time na gumaling na yung mga dark spots ko sa ulo, hindi ko na rin to kailangan. Kaya hindi ko gustong bumili ng mga mamahaling ganito. Yung mga affordable price lang. Kaya sa Shein ako bumili. Kasi hindi ko na rin siya magagamit kapag naging okay na yung scalp ko. So ayan siya. Maganda to siya pag nagta-travel ka din. Kung ayaw mo maalikabukan yung ulo mo, ganito ka. Pwede nga rin siyang magsombrero ka, tapos nasa ilalim ito ng sombrero, diba? Kunyari, nakasombrero ka, sombrero, tapos may ganito, diba? Tapos ito yung sa ilalim, may paganito, diba? Tapos gusto ko yung tela niya kasi sobrang nipis. Maganda siya sa summer. Yung parang may pagka-silk. Isa naman ipakita natin. Parang yayamanin yung style. Nakikita ko yung mga ganitong style sa mga Gucci, ganyan, diba? Yan, diba? Bongga-bongga na. Namiss ko yung ring light ko, mga bro. Gusto ko nga mag-makeup. Mag-makeup vlog kaya ako. Tapos i-upload ko doon sa kabilang channel. Pero gusto ko mag-makeup, diba? Tapos may nabili pala akong, may nabili akong wig. I-share ko na rin sa inyo sa Amazon ko nabili. This one is nabili ko sa Amazon. Tapos yung brand niya is Sana 9. Ayan, natural wig. Affordable wig to from Amazon. Ano siya? Synthetic wig lang naman siya. So, yun lang yung kaya ng price natin, yung mga synthetic na wigs. Kasi yung mga natural wigs, mga mamahalin yun sila. Tapos yung nasa box niya is yung mismong wig, naka-net na siya. Yan. Tapos may instructions sa loob kung paano mo siya gagamitin. Tapos, meron na siyang dalawang wig cup ba yung tawag nito? Ano ba to? Wig cup. Na-try ko na kasi to. Mga 2 beses ko na siyang na-try. Nag-TikTok ako. Ilagay mo natin yung wig cup. Yan. So, iusog natin ng konti kasi sobrang lapit naman. Tsaka para hindi ma-slide yung wig. Tapos, sa loob niya, meron na kang suklay. May available na siya na suklay. And may mga buhok na nung wig. Kasi nga, nagamit ko na nga yung wig. Na-try ko na. So, nagsuklay-suklay ako. But anyways, meron siyang sariling suklay. Tapos, meron siyang yung parang lalagyan ng wig. Dali nga. So, ayan. Ito yung lalagyan ng wig. So, ayan. Nakatakot naman ito. Pagbukas mo ng pinto, akala mo may tao. Ayan. Ito yung wig na nabili ko sa Amazon. Lagay ko sa screen yung price. And okay naman siya. Medyo madali nga talagang mag-tangle yung buhok kasi nga synthetic. Nanood ako ng sa YouTube kung paano siya ginagamit. So yung ito daw, lagay dito sa pangalawang line ko siya nilalagay kasi may ganito yan yung. Dito sa pangalawa ko siya nilalagay. Kapag nalagay mo na yan, pwede mo nang isuot yung wig. So sa likod, from the back, ayusin ko lang yung sides. Tapos hihilahin ko lang siya sa likod para mag-fit. Tapos, ito siya, ayusin ko lang yung sa side kasi to. Kasi pa side kasi yung bangs nito eh. So, pag naayos mo na yan, ayos mo lang doon sa loob din. And hindi naman siya makati sa ulo. Kasi nga dahil siguro meron akong wig cap. So, ayan. And maganda yung suklay na provided ng wig. Kasi madali niya na untangle yung wig. Pero yun nga lang, maraming, nakukuha. So, ayan na siya. Diba? Bigla naging Americana yarn. And ang ganda ng pagkakulot niya. Ayan. So, kung gusto kong lumabas ang naka-wig, at least meron akong option na meron akong wig. And hindi naman siya halatang wig siguro. So, sa malayo mo titingnan. Maganda rin naman yung parang niya dito. Kasi hindi siya halata. Pwede mo siya iside pa nga na konti. Diba? Americana. Unang tingin ko nito.
Aka, sabi ko la, mukhang hindi ako, mukhang bakla. Mukha akong bakla, mga bro. Para akong kamukha nung pamangking kong bading. May pamangking po kasi akong bading. Nalahi kami mga bading. Ako, gusto ko nga magkaanak ng bading kasi maaliw yan sila kasama sa buhay. Pero wala naman ata akong anak na bading. Pero kung merong isang bading sa kanila, why not, 'di ba? Gusto ko yan. Kasi may mga kaibigan din ako mga bading. Maaliw yan sila kasama sa buhay, magaang sa buhay yan sila kasama. So ayan, 'di ba? Oh, wow. Americana tayo for today's vlog. But anyways, hanggang dito na lang po muna for today's vlog. Dito na natin ikakat kasi ang haba, ang dami ko ng daldal today. Tapos, tomorrow, syempre mag-vlog ako kasi schedule ng ating 3rd cycle ng chemotherapy. Ayoko muna to isuot sa ospital. Kasi parang hindi siya pang ospital na wig. Parang pag sinuot ko to sa ospital, pag titinginan ako kasi nga diba? So anyways, makikita niyo may itsura ko bukas. Kung itsura ko bukas. Kasi isasama ko kayo sa ating 3rd cycle ng chemotherapy. So for today's vlog, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa kadaldalan ko today. Kung bago ka lang po sa channel ko ay nagustuhan mo yung aking channel, yung aming mga vlogs, please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit. Bye mga bro.